Simon, mahal ko. Nagtungo si Padre Camora upang ihirangin ang iyong paglaya. Ngunit hindi namin nakalain na yun pala ang ikamamatay ng matamuhay. Tara kay Ginoong Simon. Natitiyak kong isang magarbong handa ang iyong handog, Ginoong Simon. Yan nga ang aking balak. Ngunit wala akong isang malaking bahay upang pagdausan ng isang malaking piging. Sayang naman pala. Di dapat kayong nakabili sa bahay ni Kapitan Tiago at hindi napunta kay Don Timoteo Pelaez ng libre. At ngayon, ikakasal na ang kanyang anak sa mayamang si Paulita. Ganyan talaga. Merong mga taong sadyang swerte. Kung sa bagay, mabuti rin at si Juanito ang kanyang pakakasalan at hindi sa isang hamak na makatang si Isagani lamang. Marunong din mag-isip ang babae. Alam niyang hindi niya kaya ang buhay mahirap. Ginoong Simon, isa akong masamang anak at kapatid. Nakalimutan kong pinaslang ang aking kapatid at pinahirapan ng aking ina. Ngayon, pinaparusahan ako ng Diyos. Wala na akong ibang nararamdaman kundi galit at paghihiganti. Kahit nang mahimagsikan, hindi ako nakialam. Nabigo sila at ako'y nakulong kahit walang kasalanan. Iyon ang parusa sa akin. Ako'y nandito ngayon sa labas kung hindi dahil sa inyo. Ngayon, ako'y handa na. Handa na akong ipagtanggol ang ating bayan. Nabigo ang kilusan. Nang dahil na rin sa akin. Urong-sulong ang aking mga desisyon. Nang dahil ako'y nagmamahal. Ngunit ngayong patay na ang aking minamahal. Wala nang rason para ako'y mabigo pa. At sa tulong mo, Basilio, tayo ay magtatagumpay. Makikipagbuno ako sa kamatayan at ikaw naman ang gigising sa kabataan. Para saan naman ang lamparang iyan, Senyor? Hintayin mo. Dinamita? Oo, ngunit hindi ito basta-basta dinamita lamang. Ito'y mga imbak na aswing, mga kagagawang mga api, mga walang katwiran. Mamayang gabi magkakaroon ng isang pista. Ilalagay ang lamparang ito sa gitna ng handaan. Napakaningning ng ilaw ng lamparang ito. Ngunit pansamantala lamang. Dahil sa oras na palitan ng mitsa nito, ay sasabog ito. Kung gayoy, hindi niyo naman po ako kailangan. Iba ang gagawin mo. Pagkarinig ng pagsabog ay lalabas ang mga katipunero at pupunta sila sa kinaroroonan ni Kabesang Tales sa Santa Mesa. Sabay-sabay na lulusob ang lahat. Ang mga tao ay magkakagulo at nanaisin na ring lumaban. Ikaw ang mamumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga. Kunin niyo ang mga baril at mga bala na tinago namin sa bodega. Mamamatay lahat ng mga walang laban. Lahat ng mga hindi handa. Lahat? Lahat ng mga walang laban? Oo, lahat ng mga Indio, Insik, Mestizo, mga Kastilang duwag. Kailangang magsimula muli. Mula sa dugong dadanak ay sisibol ang bagong lahi. Ang bagong lahi na hindi na muling magpapaapi. At ano na lang sasabihin ng mundo sa gagawin natin ito? Pupurihin tayo ng mundo. At ano naman kung pupurihin tayo o hindi? Tama ka nga. Hintayin niyo ako sa San Agustin, alas 10 ng gabi. Aasahan ko ang inyong suporta. Para sa Pilipinas. Mabuhay! Kung gayon, magkita lang tayo mamaya, Ginoong Simon. Mag-iingat kayo. Nariyan ang bagong kasal! Mga walang kamalay-malay, sila ay mamamatay sa pagsabog ng mga ganap. Nakakaawa naman sila. Payuhan ko na lang kayang iba na umalis upang hindi sila madamay. Ngunit ayaw ko masirang pagtitiwala ni Senyor Simon. Mubenzay, Quiroga, mga padre, isang karangalan na kayo'y naparito. Kapitan General, mataas na kawani, kamusta kayo? Mga panauhin, alam kong gutom na kayo, halina at tayo'y magsalo-salo. O, Don Simon, saluhan mo naman kami.
Magandang gabi, kaibigan. Isang munting regalo para sa may kasal. Pagpalain nawa kayo ng may kapal. Bigyan ng maraming anak. Ano kaya ito? Excelente! Maraming salamat, Don Simon. Walang anuman. Mabuhay ang bagong kasal. Kailan mo kuha mga baril, Senior Simon? Mamaya ka, Quiroga. Ano pang ginagawa mo rito? Kailangan ko nang iligtas ang aking sarili. Kailangan ko nang umalis dito. Ngayong gabi ay makakamit natin ang kalayaan. Para sa kalayaan! Para sa kalayan! Anong ginagawa mo dito? Tara, umalis na tayo dito. Bakit ka alis? Puntahan natin siya. Iba na siya bukas, ibig ko siyang makita. Gusto mo bang mamatay? Ano kaya ito? Manet Desel Pares. Crisostomo Ibarra? Hindi magandang biro. Isang pagbabanta na mula sa isang tao na matagal nang namayapa. Hindi ko alam. Makinig ka. Ang lamparang nasa loob ay may lamang pulbura at anumang oras ay pwede itong sumabog. Tara na! Si Ibarra, sulat kamay niya nga ito. Tuloy ang kasiyahan, wala dapat ipagamba. Walang kwentang kanyang mga biro. Gabayan ka lang po ang may kapal, kaibigan. Magnanakaw! Huli niyo! Yun lang ko dyan. Hindi maaari. Dinamita? Ngunit si Ginoong Simon ang nagdala ng lamparang iyon. Simon? Crisostomo Ibarra?
Senyor Simon, anong nangyari sa inyo? Matitiis mo ba yung paghihirap, Senyor Simon? Matitiis ko pa. Nawala na ang lahat. Alam kong malapit na ang walang hanggang kapayapaan. O Diyos ko, Huwag kang matakot, Padre. may iba pa akong gamot, Senyor Simon. Teka, kukunin ko na. Huwag ka nang mag-alala pa, Padre. Padre, tulungan niyo ako. Ayaw kong mamatay nang merong kasalanan. Patawarin ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi mo Kristo ang lahat, na ikaw ay nasilaw lamang ng galit at paghihigan. Kagustuhan niya ang lahat, kaya ka nabigo ng dahil sa Kanya, sapagkat hindi ito tama. Kaya ipagpalagay na lang natin ang Kanyang pasya. Sa palagay niyo po ba, Padre? Diyos ang nagkaloob ng lahat ng ito. Walang makakapagsabi kung anong iniisip ng Diyos. Ngunit kailanman, hindi siya naghangad ng kahit anumang kasamaan sa atin. Kung gayon, bakit hindi niya ako tinulungan sa aking paghihiganti? Hindi ka niya tinulungan sapagkat mali ang iyong pamamaraan. Pag-ibig lamang ang makakagawa ng kadaklaan. Naiintindihan ko po, Padre. Isa akong makasalanang tao. Pero bakit? Bakit akong pinaparasahan? Hindi ang masasamang tao na walang naidulit kundi kasamaan. Salamat, Padre. Ngayon, mayapa na ang aking kalooban. Ang kayamanan ay ugat ng kasakiman, kung kaya inililibing kita sa sinapupunan ng karagatan. Upang hindi na makapagudyok ng kasamaan, ngunit kailangan ka ng mga tao para sa marangal na hangarin, hahayaan ko silang matagpuan ka. Pansamantala, dito ka muna at babantay kita. Ginoong Simon, mapasilangit mo ang iyong kaluluwa. Ang iyong sikreto ay dadalhin ko hanggang sa aking huling hininga.